magandang umaga sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. Dito sa reaction video natin mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ay mga nangyayari sa paligid, lalo na dito sa Kalingap mga kaibigan. At kung kahapon nga, naging topic natin ay yung mga naninira sa EDSI or kay Biancy mga kaibigan. At ngayon naman, tatalakayin muli natin ay ang Jomcar 18 to Jomcar 23 mga kaibigan. Pero bago yan, i-shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rap and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Mega love shout out kay Gisa Bicolana, Ate Bicus Derate, Mamisti Kayons and Sugar Cane Channel. So dumako na tayo mga kaibigan sa ating pag-uusapan. Kasi nga ito, alam natin, nag-live na si Ate Edna, nagpaliwanag si Sir July. So marami na ang nagpaliwanag about dito sa mga nangyayari dito sa paligid. At marami pa rin ang nagkakaroon ng sagutan, parang nagkakaroon pa rin ng bangayan, at nagkakaroon pa rin ng mga bashing-bashing. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng napakaraming bashing at bakit hindi ba talaga matigil sa reactor nga ba? Or sa mga taong nagpo-post or sa mga member na hindi na matigil. Mga kaibigan? Ito lang kasi yung mga katanungan natin na dapat nating malaman. Kasi ako talaga, ang ipinopos natin ay magkasundo-sundo at magkaisa. Ang lahat, hindi magbangayan, hindi magtalo-talo, at hindi magpagalingan. Kasi andito lang tayo sa Kalingap mga kaibigan. Yan yung nais natin. Maraming nang babasa atin, maraming ang nagsasabi na kampi tayo sa 18, marami din ang nagsasabi na kampi tayo sa 23. Wala tayong kinakampihan mga kaibigan. Ang nais natin ay magkaisa at ang nais natin ay mapalawig yung ginagawang pagtulong ni Kuya Bal Santos Matubang at hinihikayat nga natin ang lahat na sana yung mga nasa lab team na sumusuporta ay suportahan din ang programa ni Kuya Bal Santos Matubang kasi napakahalagang programa ito. Kasi kung ito ay hindi natin itong programa ni Kuya Bal Santos Matubang ay sayang naman kasi nga number 1 sa pagtulong ang channel ni Kuya Bal Santos Matubang. Kahit alam natin na naghihika-host ang kanyang views, naghihika-host yung kanyang mga live streaming, hindi ganoon kalaki at alam natin kung anong level na ng channel ni Kuya Bal Santos Matubang, pero walang tigil sa pagtulong si Kuya Bal Santos Matubang. Hindi po natin nakikita yan. Kaya lagi nating ipinahihiwatig na sana ay suportahan itong Kalingap, lalo na ang programa rin ni Kuya Bal Santos Matubang. Hindi kasi masama na magkaroon kayo ng mga sinusuportahan ng mga lab team or kung ano pa man, ay sana ay may bigyan man lang ng kahit na kaunting share din dito kay Kuya Bal Santos Matubang na programa. Ito na talaga yung main topic natin. Kasi dito sa kabila kasi mga kaibigan, sa 18, napapansin ko, bakit hindi matigil-tigil ang pagpupus ng kung ano-ano at nag-create ng bashing, lalo na sa mic race, yung kasi ang pinopromote niya. Kasi parang kinakalaban niya yung tatlong lab team, ang EDSI, ang Jomcar, at Danjoy. At ang inapasok niya, na wala namang kaalam-alam at bagong-bago pa lang, ay itong mic race mga kaibigan. So, hindi maganda na meron kayong member na ganyan. Ito matagal na mga kaibigan, matagal na itong unanimous ba ito? Unanimous kasi sa boxing hindi ko maintindihan kasi yung pagkabasa dyan sa na yan kasi yung dila ko. Ito yung matagal ng nagdudulot lagi ng gulo, itong post ng tao na to. Kung ito man ay fake page or fake Facebook, hindi pa kaya natin tanggalin yan para maiwasan na yung basing kay Yangmi, basing sa 18, sa 23, kung sino man yung mga talagang may hawak niyan noong 23, para maiwasan sana, maiwasan din yung bashing sa mic race. Dapat matanggal na ito, sana kung nakikinig ka sa akin, Yangmi, itong tao na to, huwag mo nang patagalin. I-remove mo na yan kasi ito din yung nagdadala sa iyo ng bashing. Ito din yung nagdadala at nagagalit yung mga ibang reactor natin dahil sa mga post na ito. Ito ay hindi ko naman dapat pinansin pero lumalabis na itong pala comment na ito, para post na ito. Dapat may
limitasyon or dapat ma-remove na itong ganito na alam naman natin noong una itong nakita natin itong nagpupus na ito na laban kay Kalinga Prab. Pero ang tanong ko mga kaibigan, hindi ba ma-remove ang tao na yan o ma-block dyan sa page na yan para sa ganon maiwasan ang bashing at maiwasan na rin yung pagtalo-talo kasi katulad dyan sa comment section na yan, talagang nakikita natin dyan yung mga pangbabas, hindi lang sa ibang reactor o sa ibang lab team, kung hindi pangbabas din dito kayang may. Ang tanong natin mga kaibigan, paano matitigil kung panay-panay ang post na ganyan sa mga page? Paano matitigil yan? Kung may parati ng ganyan mga kaibigan, bago ang mangyayari kapag pinansin, parang sila yung naging parang sila yung kawawa, sila yung walang sinasabi, walang ganong kalaki, yung parang inusinti sa lahat ng bagay. Pero ang tanong ko, bakit hindi nare-remove ang tao na yan na napakatagal na dyan? Hindi ba kayang i-block yan or yung mga admin dyan? Yun ang tanong ko mga kaibigan. Kung talagang gusto natin ng iwas gulo, ng wala nang pag-uusapan, wala nang nagiging awayan, i-remove na itong mga ganitong comment or i-block na itong tao na ito kung talagang ito ay fake Facebook, ito ay hindi po nagdudulot ng maganda. Yun yung aking pananaw. Bakit hindi nare-remove? Kasi nakakapagod na rin na pag-ayusin or pag-anuhin. So hindi ko naman masisi ang isang itong kabila kasi wala naman ako nakikitang post. Kasi kung may nakikita akong post mga kaibigan, papansinin ko din sila at awayin ko rin sila. Kasi paano matitigil nga kung patuloy-tuloy yung mga ganyang usapan. Dapat kapag stop na sana, stop na. Huwag nang magpagaling kung sa tingin ninyo magaling ang may grace, magaling ang No comparison dito mga kaibigan. No comparison dito sa Kalingap. Yan ang tandaan ninyo. Kasi tingnan ninyo mga kaibigan, kung comparison din lang ang pag-iisipin ninyo, napakalaking channel ng isang Santos Matubang, ng mga na yan, pero ang liliit ng mga kasamahan niya. Di ba? Kaya mga kaibigan, sana ay ilagay natin sa ayos yung ating mga member. Dito ka sa loob. So yun yung ating pakiusap mga kaibigan. Yun ang pakiusap natin sa lahat. Nakikiusap tayo sa lahat ng mga viewers. Hindi tayo nakikipag-away. Kasi andito ako sa Kalingap, andito ako sa ba't ako makikipag-away sa inyo, kayong mga viewers? Ang sa akin lang, para naman fair, ay huwag ng mga parapos ng mga ganyan, laban sa kabila, laban sa lahat ng trio. Di ba? Kung talagang gusto natin na matapos ito. Kaso parang, ewan ko, hindi ko masabi. Kaya sana, doon sa mga admin ng GC18, ay ma-remove na itong tao na ito or ma-block na. Kasi ito yung nagpapahamak sa inyo. Hindi nyo ito kakampi or member. Hindi ito kalabisan sa inyong hindi kakulangan ito sa mga member ninyo. Kung kayo ay napakalaking member na mabawasan ng isang katulad nitong toxic, ay walang problema yan. Kaya sana mga kaibigan, mga Kalingap na nandyan at nakikinig kayo, huwag niyong masamain itong ginasabi ko. Ito ay para sa inyo. Kasi basahin ninyo sa mga comment section dyan, hindi lang isang taong nababasa. Napakarami. Ibig sabihin, nagdudulot ito ng bashing at nagdudulot din ito ng pagkakahiwalay. Samantalang ang ginagawa na serye ni Kalinga Prab ay para sa ating lahat yon. Wala pong kung sinong unanimous, kung sino-sinong mga nagmamay-ari or kung sinong mga nagsusupport. Para sa ating lahat yun, para sa kasiyahan ng buong Kalingap or sa lahat ng mga community na gustong maging masaya. Yan po ay ginawa ni Kalingap at lalo na doon sa mga alam natin na mga OFW na wala talagang ibang paglibangan kung hindi dito sa Kalingap. Kaya sana pakinggan ninyo yung aking request na i-remove nyo na yan. I-remove ninyo yung tao na yan, i-block ninyo. Kasi marami ang nakakakita at marami ang nagiging bashing. Para naman maiwasan yung mga comment section na talagang grabe. At
Naiwasan din yung pagko-content ng mga reactor. At itong mga reactor ay hindi ko sila inaano. Sabi ko nga mga kaibigan, wala tayong kinakampihan dito. Wala tayong pinapanigan ng ano dito. Ang gusto natin ay kaayusan. Pero kung ganyan at ganyan ang mangyayari mga kaibigan, paano tayo nito? Kayo yung nag-create ng chat ng bashing. Kapag kayo ay binasa ng reactor, nagiging balahura si reactor. Di ba? Ay sumasagot naman yung reactor. Yun lang yun sa akin. Napaka-unfair na para sa akin na ganun. Nag-post kayo. Pag pinansin ni reactor, magiging bias yung reactor at magiging toxic at magiging balahura. Ay kung tinitigilan yung mga post na yan, para walang pumasok na mga toxic na reactor na sinasabi. Imposible naman mga kaibigan na i-content yan ng mga reactor kung maganda yung mga ipinopost or walang nagki-create ng channel ng basing. Sabi nga lang, kapag may nakita, talagang automatic na may makikita na magre-reaction dyan. Kung walang nakikita, at nag-reaction pa rin ng masama yung mga reactor, ay talagang sasabunin natin yan mga kaibigan, kasi wala lang ang ipinopost, walang sinasabi sa mga live, walang sinasagot sa kung ano na issue. Ay kasalanan talaga ng mga reactor yun. Ay kapag ganyang may nakapost, araw-araw ay may nakapost, hindi lang sa isang tao, kung hindi sa lahat sa tatlong lab team, ay hindi kasalanan ng reactor yan, kasi reactor nga reactor. Ibig sabihin, magre-react sila abot ng kanilang makakaya. Diba? Ganun lang mga kaibigan, mga kalingap. Kaya sana maunawaan ninyo ang aking ibig sabihin. Maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye-bye and thank you very much.